Let us all stand as we start our worship service. Let us all pray. Lord, we thank you for today, O God. We thank you, Lord, for bringing us together here in this place, Lord. And Lord, we thank you, Lord, for how you are faithful to us, Lord. We thank you, Lord, for the things, Lord, that you have done for us, Lord. And Lord, we just want to lift up to you, Lord. We just want to honor you today, O God, as our God. And Lord, we thank you that we can really come to you today, O God, worshiping your name, Jesus. And Lord, we thank you even for those things, Lord, pagnawa niyo sa amin, sa bawat isa kami, for the answered prayers, and even, Lord, for the things, Lord, that we don't know, O God, Lord, and we come today, Lord, as we are, O God, we worship your name, O Lord. And Lord, as we worship you today, Lord, that may it be, Lord, that your Holy Spirit, O God, will speak to us, Lord, individually, Lord, whatever it is, Lord, that you're going to teach us today, Lord, help us, Lord, to have, O God, an open heart, O God, to accept everything, Lord. And Lord, we just want to give you the glory and the honor, in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Naninihan po mga tumayong bawat isa. And handa na ba tayong magpuri? Magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hallelujah. I'll go to worship, taken from the book of Psalm 66, verse 1 and 2. Make a joyful shout to God. All the earth, sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Hallelujah.
tunay nga po kayo ay dakila, O Diyos. Kayo ay nakahari. Kayo, Panginoon, ay nagbabago ng panahon. Kayo naglalagay ng hari. Kayo nag-aayos, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, sa araw na ito, dinadalangin namin ang aming bayan, Pilipinas. Dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong pumapagpalang kamay. Sa panahon na marami ang humihingi, Panginoon, ng pagbabago, humihingi ng katarungan, humihingi, Panginoon, ng pagkilos po, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na dinggin ninyo ang aming bayan. Na kami nga, Panginoon, ay bigyan ninyo, Panginoon, ng mga kwirang gobyerno. Paundarin niyo po ang bayan ng Pilipinas. Hindi lamang sa material, higit sa lahat sa espiritual. Dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong kaawa at kabag. Dinadalangin namin ang kapayapaan maging sa mga pagtitipong ginagawa ngayon sa aming bayan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, na kayong kumilos, O Lord, sa mga puso, sa isip ng mga namumuno, Panginoon. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. Panginoon, dinadalangin din namin ang bansang Taiwan na ito ay manatiling malaya. Na ang salita mo ay may pangaral sa lahat ng dako, sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao na nabubuhay dito sa Taiwan. Dalangin din namin sa pagtitipon namin ngayong umaga na ito, ang banal na Espiritu po ay kumilos. Ang mga panalangin, Panginoon, ay dinggin. Sa mga namimighati, Panginoon, sa kapatid na bumalaw ang ina, Panginoon, dalangin namin ang kapayapaan at ang pag-alip po, O Diyos. Sa panalangin, Panginoon, para sa pamangkin ni Ate Ellen, dalangin namin, Panginoon, ang presensya mo, ang suporta ng bawat pamilya. Ang iyong pong mapagpalang kamay ang gumalaw, Panginoon, sa pamilya. Sa mga panalangin ng bawat isa para sa mahal namin sa buhay, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, kayo po ang gumalaw at kumilos. Sa mga may sakit at karamdaman, kayo po ang magpagaling. Sa lahat ng pangangailangan, O Diyos, kayo po ang tutulong. Maraming salamat po, Panginoon. Puspusin niyo kami ng banal na Espiritu. Kaya ang iyong salita ay magpalaya. At Panginoon, punuin niyo ng presensya ang lugar na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Scripture reading for today is taken from Acts chapter 18 verse 1 to 11. After this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. But when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent of it. From now on, I will go to the Gentiles." Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titus Justus, a worshipper of God. Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed in the Lord.
And many of the Corinthians who heard Paul believed and were baptized. One night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the word of God. This is the word of our Lord. Okay. Morning. Morning. Magandang umaga sa ating lahat. Yeah. Pag-usapan po natin yung quitting. How we wish na mag-quit ang ating mga opisyal ng gobyerno na kurap na. Marami ang gustong matupad yung wish ni Cara David. Pero, sige lang. So, sa Acts 18, so, pag-usapan muna natin ang quitting. Alam niyo kung may phenomena ngayong sa ating panahon about quitting. Sabi doon, we are in time. Sabi doon, we are in a time where quitting or walking away is more visible. Lalo na yung panahon ng pandemic. Tumaas yung sinasabi nilang paglayo, paghinto. Doon sa pag-aaral, mayroong 4 na bagay na nag-quit yung mga tao. One ay people quit religious institution. Okay? So, many are leaving because of their delusionment, because of doctrinal conflict, or some desire to be autonomous, or yung kanila na lamang na gusto yung mangyari. No? Okay. Some quit yung job nila, yung career nila, at merong tinatawag tayo ngayon sa panahon natin, yung Great Resignation. Great Resignation. At ito po ay nagpapakita how people are prioritizing work-life balance, purpose, and flexibility. Napakinggan niyo na po ba yan, yung salita na yan? Work-life balance. Nakapakikinig na ba kayo yan? Pero yung mga sa mga OFW, parang hindi uso yun eh. Parang work, hinga. work, hinga. Diba? So, yun po, yung nangyayari po yan. No? Meron pa yung about relationship, parang nag-quit sa relationship. They are quitting toxic relationship, toxic friendship. Mataas yung nag-quit sa kanilang marriages or family ties, even family ties. No? Maraming nagbablock, maraming nag-let the group. Sa mga family GC, no? Meron ba sa family GC ninyo na nag-let the group? Marami yun. Meron iba na talagang they just distance away from their family members. Meron ba sa inyo? Huwag nyo na itaas yung kamay ninyo. And then, ito, kailangan ko na dito ngayon, no? Social norms. No? People are rejecting traditional timelines. Sa Pilipino, traditional timelines, pagdating mo ng 25, dapat ikaw ay may sawa na. No? Tapos, pagkatapos niya, magkaroon ka ng kids, ayusin mo yung career mo. Pero now, yung phenomenon ngayon, marami nakatuon na lang sa personal fulfillment, hindi na yung traditional timelines. Nangyayari na yan. So, we are time where quitting or walking away is more visible. Now, even in Christianity, makikita natin yan, even yung mga kilalang pastors, no? Some
pastors, some worship leaders quit Christianity, quit their faith. So, common reason why Christians abandon their faith. One, ito po ay ayon sa pag-aaral, no? One ay because of intellectual doubt. Absence of divine encounter and some distrust of scriptural authority and even religious authority. Second, negative church experiences. Abuse, corruption, hypocrisy, churches with toxic culture, and others are religious fatigue. Ang daming, alam niyo yung ang daming, parang ang daming mong kailangan gawin, no? Kailangan pumunta ka sa ganito, gumanyan, sumigaw ka, ano mo lahat, no? And then, some ay talagang pagod na, they just quit. Meron naman, from moral and philosophical concerns. Yung historical harms, no, pagka pinag-aralan yung history ng Christianity, no, back doon after nung 300 AD pataas, may mga historical harms. And then religious pluralism, one of the reasons why Christians abandon their faith. And then personal growth and identity, loss of belief and spiritual migration. So ang tawag dito sa ngayon ay Christian deconstruction, no? Which is the abandonment of Christian beliefs and practices. At bakit sabihin natin, ako mga believers na yan, common believers, ang nag-quit. Yung mga pastor, di yan nag-quit. Yung mga missionaries, di yan nag-quit. Ang kapal ng mga balat niyan. No? Natignan mo natin, ito po ay mula sa pag-aaral, no? Ito po ay, ang sources po natin yan ay Lifeway Research, churchleaders.com, Agweda, or globalfrontiers.missions.org. No? So, yan po yung mga sources na sinasabi natin ng quitting, even among Christians. So, sabi natin, mga pastor yan, talagang ano yan, hindi yan balat sibuyas, mga pambalat niya. Hindi yan, matigas ang puso niya, na missionaries. But tingnan mo natin, ito po ay ayon sa pag-aaral, more than hundreds of missionaries and pastors who quit. Sa Amerika, ang daming nag-quit sa ministry. 23 years ago, meron kaming kasamang pastors, na partner namin. Sabi, naman yung sa Amerika, ang dami yung mga churches na walang pastor. Maraming nagkikit na pastor. Ang gagawin mo lamang, magkasal, maglibing, alilaman daw. So, what are the common causes why ministers quit? One is relational conflict. Sa missionaries, nagkakaroon ng relational conflict either doon sa within their organization or sa mga kasama nila. Number 2 is financial instability. Pagka napuputol yung mga support or what. Cultural and environmental stress. Pag napunta ka sa isang lugar, nakakaiba sa yung culture, pinaglakihan, no? As a missionaries, nakakaroon. And then, emotional and mental health. Oh, man of God, nagkakaroon ng mental health. Hindi, walang ganyan sa Bible. Walang problema sa mental health ang mga men of God. Yun eh, pag hindi mo nabasa si Elijah, nung kahapon, may pinag-usapan, alam niyo si Elijah, gusto niya magpapapapal. Diba? Bakit ho? Mental fatigue, physical fatigue, no? Personal and family issues also. Minsan yung missionary, narito sila sa mag-asawa or siya lang, and then yung family niya back, kung saan man siya naroon, nagkakaroon ng issue, nagkakaroon ng problem, and it causes para siya ay bumalik. No?
Sa pastor naman, yung mga pastor, malalakas sa loob niyan. Iba yung, Now, so some pastors experience burnout and stress. And bakit nag-burnout yun? Eh, trabaho lang yun, 2 hours a week. Magpipreach lang, tapos magpapakita, kamay kamay, ngiti-ngiti. Mababurnout ka siya. And then conflict and isolation. Conflict and isolation. Yung isolation talagang naramdaman ko yan in first 2 years. Of 3 years dito kasi, wala akong nabarkat. Local, pagkatapos namin ng service, no? Pagkagabi or Lunes, kita-kita kami ng mga kasamang pastor magkakape-kape. Isolation. And then meron pang reason ni family strain. Meron iba naman, dahil nakasanayan na, nawawala na yung vision, no? Yung calling. And then, ito na naman, mental health and identity. Mental health. Nangyayari ba sa pastor? Nangyayari na. Minsan, merong messianic complex. Akala niya siya na yung sentro ng mundo. Minsan naman, sobrang taas ng pagkilala sa kanyang sarili. Minsan naman, ang baba-baba. Tingin sa sarili. No? Nangyayari yan. And then, meron routine or preparation. No? Yung seminary training niya ay hindi fit doon sa panawagan. Or yung kanyang personality hindi fit doon sa panawagan. Maaring sobrang taas ng pinag-aralan, tapos yung comprehension ng kanyang members ay hindi ganoon. So magpe-prepare siya, paghahandaan niya, tapos hindi makunawaan. No? Meron namang iba, yung taas na antas ng mga miyembro, tapos siya naman handa para meron iba pang bundok meron iba pang syudad, meron iba pang corporate. Totoo po yun. Nangyayari po yun. So, meron iba naman dahil sa naubos na ng buhok. Okay. So, dito sa Acts 18, Paul almost quit at Corinth. So, tingnan mo natin. Ito yung parang synopsis niya. Paul almost quit in Acts 18 because he was afraid of the danger and opposition in the city of Corinth. Now, city of Corinth, isa po siyang progressive city. Isa siyang cosmopolitan city. Puno siya ng mga religious people. Meron diyang temple worship. No? Ang taas ng antas nila ng idolatry. At nandoon din yung mga Hudyo. Kaya nga doon sa 1 Corinthians 8, in-address ni Paul yung pagkain patungkol sa pagkain na in-offer sa Diyos-Diyosan. So, napakarami yan. No? It's morally challenging place. Now, doon sa temple worship, hindi naman po yun yung pupunta sa templo lang, kasama doon yung temple prostitution. Okay. So he was feeling discouraged by the rejection he faced, particularly from the Jews in the synagogue. However, in a vision, the Lord commanded him not to be afraid, but to speak and not remain silent, assuring him of God's presence and protection. Oh, yan, tapos na. Gaya na tayo nagtapos. No? So, ano ba yung mga iniisip natin para ang tao ay hindi mag-quit? No? Siguro iniisip natin, kailangan you have a partner so you will not quit. Maybe siguro kailangan meron kang ginagawa para hindi ka mag-quit. Siguro kailangan financially stable ka at may kasama kang team para hindi ka mag-quit. No? At maaaring nila nasa isip natin. Tingnan mo natin. In Acts 18, verse 1 to 3, sabi doon, after this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila and a native of Pontus who had recently come from Italy with his wife Priscilla because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul wanted to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Okay? So remember, si Paul galing sa Athens. No? He came from Athens,
iniwan niya doon yung kanyang team, siya ay nag-save. So, isolated siya. At pagdating doon, nakakita siya ng new partner. But having partners does not guarantee continuing. Does not guarantee na iisipin mo, naku, nakakapanghina, mag-quit na lang ako. Having new partners does not guarantee continuing. Okay? And then pangalawa, na makikita natin, dahil nga tent maker, bakit siya nag-tent maker? No? Babalikan natin yung historical niya. Galing siya sa Macedonia, no? From Thessalonian to Berea to Athens. No? Thessalonian, Berea, Athens. Sunod-sunod yun. Sunod-sunod yun. Makikita natin yung pagod, no? Yung threat ng mga Hudyo, at sunod-sunod yun. No? Kaya siya umalis sa Thessalonica because of the threat. Kaya siya umalis sa Berea, ganun din. At ganun din sa Athens. No? So talagang pinaghahandaan siya ng mga Hudyo. No? Pero ano makikita natin kay Paul? Si Paul, siya po ay gusto niyang matapos yung task. He want to finish the task God gave him. So he became busy. So, para mabuhay, naging tent maker siya. Naging tent maker siya. So verse 3, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Kanino? Kanino siya nag-stay? Kay Aquila and Priscilla. Nag-stay siya sa kay Aquila and Priscilla. Now, and then every Sabbath, so sa Sabbath, rest day, he reasoned in the synagogue trying to persuade Jews and Greeks. So, buong linggo, physically, nag-work siya. Pag araw ng Sabbath, o Sabado, siya ay naroon naman sa templo nangangaral. No? So, parehong physically exhausting yun. At dito makikita rin natin, business does not free us from thinking about quitting. Minsan nga, yung pa yung natutulad sa atin bakit ka ba ginagawa ito? Pwede na lang akong mag-tent maker dito. Hindi na akong mangaral, no? Or, dapat ay mangaral na lang ako at hindi na akong mag-tent maker. So, business does not free us from thinking about quitting. Parang ilan siguro sa atin, maaaring nagkikita, mas maganda ko sa Pilipinas. Dito, nakakulong lang ako sa kwarto, tayo-iko, no? Sa inaalagaan ko, no? Hindi, iniisip mo yung buhay mo sa Pinas, siguro, buhay mo sa, no? Malaya, may gala, no? Pero hindi naman lahat kayo, no? Baka wala, baka wala. And then, ang gagawin mo, maging busy ka na lang. No? Busy ka sa kakapanood ng Senate hearing, pati ng COVID hearing. Magiging busy ka sa no? But business does not guarantee. Kaya nga ako minsan magtataka kayo bakit yung may mga tao na nasa rulok ng katagumpayan, mababalitaan mo, kinuha ang kanyang buhay. Diba? Kasi kahit gumagalaw yung katawan natin at busy yung mga katawan natin, yung isip natin at damdamin, kumikilos din. Pangatlo, siguro kailangan, para hindi na siya maging busy, hindi na siya masyadong pagod, ang kailangan niya ng financial support and manpower support. No? Tingnan mo natin, pangatlo. Doon sa verse 5, when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Tingnan niyo yung turn. Doon sa verse 3 and 4, so weekdays, he worked. During Sabbath, he preaches. Pagdating doon sa verse 5, dahil dumating na yung kanyang team from Macedonia, kasi nasabi doon sa 2 Corinthians 11 verse 9, and when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone, for the brothers who
from Macedonia supplied what I needed. So hindi niya na kailangang mag-work as tent maker during weekdays kasi nga dumating na yung support coming from Silas and Timothy. Nakuha natin yung konteksto, no? So, para mabuhay siya, naroon na, dumating na yung mga kapatiran. Now, remember, they were able to plant churches sa Thessalonica, sa Berea, sa Athens, and also Philippi. Okay, so may mga churches na sila roon. And those churches helped him. Kaya pag binasa natin sa Philippians chapter 4, so sinasabi niya, from the start, kayo na church ang nag-help sa akin so that I could fulfill your mission. So dito, nakita natin yung concentration ngayon ni Paul, nasaan na lang? Sa preaching, sa teaching, sa Word of God. Okay? So, hindi na siya ganong physically exhausted. Kung tent maker kasi, hindi ka lang gagawa, matitinda ka pa. So, nakikita natin, paano kung yung kinakausap mo na yun na customer mo, magkaiba kayo ng maniniwala, no? Kung gusto mo, tapos pagdating mo sa templo, ikaw naman yun di ba? O paano mo kaya sasabihan? So when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching. Why? Because his physical needs are already met. Dahil yung support from Macedonian churches arrived. But having financial and manpower support does not mean na wala na yung risk ng pag-quit. Kasi akala na, pag naisahod lang ako, pag naroon na ako sa payment, pag nagayos na lang sa sahod ko, okay na kami. Tapos kung narito ka, ang natitira na lang sa'yo ay resibo! Kaya nag-isip ka, mas maganda pa sa Pilipinas, nakakapag-merienda pa ako. Ngayon, wala na. Yung pinagdadala ko na lamang. Balita lang kaya ako ron. Mabuti pa rin yung tambay, laging may Now, even with financial and manpower support, the risk of quitting still exists. Bakit po? Why? Dahil bawat isa sa atin has threshold. Each one of us has a threshold. Okay? Bawat isa sa atin, maaari yung iba mahaba, yung iba maiksi, pero ang katotohanan, bawat isa sa atin may limit. Di ba? Kahit sa relasyon kahit sa ayaw ko nang sabihin. Baka mapag-tutin. Sabi dito, but when the Jews opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, your blood be on your own heads. I'm clear of my responsibility from now on. I will go to the Gentiles. Mga kapatid, lahat mo sa atin, we have limits. Pagka yung limit na yon ay napuno, sabi nga, pag napuno na ang salo, ito ay kakalusot. Bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Siguro kayo mas mahaba ang inyong pasensya. Minsan nakikita yun sa itsura, di ba? Sa mga ministro, ang nakakaano sa kanila, buki. Nakalos. Diba? Kasi nakikita kayo maraming gano'n. Each person has a threshold. Once crossed, it may lead up to quitting, to giving up. Nakuha mo natin? Bawat isa mo sa atin. Tingnan mo natin si Paul. Di ba, Paul, dapat sanay ka na? Ilang beses ka na, yung mga Hudyo nga, na iba na namit mo, sinasaktan ka. Eto, hindi ka naman sinaktan.
Di ba? Yung iba nga, pinakulong siya eh. Eh, pwede naman siya pinakulong eh. Di ba? Pero dumarating, hindi rin yung sunod-sunod yun eh. No? Sunod-sunod. Sunod-sunod. Sa Philippi, he was jailed. Di ba? Sa Thessalonica, they want to harm him. Buti na lang si Jason. Sa Berea, ganun din. Sa Athens, ganun din. And here, sa Corinth, ganun pa rin. And nakita niya yung kanyang limits. So mga kapatid, ano yung limits? Di ba dapat unlimited tayo? Mga kapatid, limits reminds us we're human. Limits remind us we're human. Diba? But they also point us back to God. Lord, may limitation ako, pero ikaw, unlimited. Ang Diyos lang ang unlimited. Nung meron nga ako sa Pilipinas, merong unlimited promo, no? Nag-subscribe ako sa Globe Unlimited, pero after 5 days, ubos na. Unlimited, ubos. No? Pwedeng, yung mundo, pwede mo sabing unlimited, pero ang unlimited lang ng power ay si God. Amen. But the good thing is, when quitting ends, grace begins. Pagka sinurrender na natin, Lord, I surrender, ayaw kong mag-quit, it's too late to quit. Hawak ko na yung, hawak ko na yung pang-araro, hindi na ako babalik. No turning back. It's too late to quit, then grace begins. Tingnan mo natin sa verse 7. Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Tychicus, who was a worshiper of God. Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who heard him believed and were baptized. Pinipilit niya yung sarili niya sa synagogue, hindi naman pala yun ang lugar niya. At may mga pagkakataon, minsan yung hinahanap natin, wala doon sa pinagpipilitan natin, nandun lamang pala sa katabi. Nakuha natin. Pagkakuwit niya doon, lumipat lamang siya sa kabilang pinto, lumipat siya sa tiempo, siguro. Mga kapatid, our effectiveness is in the place where God has called us. Amen. Kung saan tayo tinawag ng Diyos, kung tayo magiging effective. Amen. Si Paul, pinagpipilitan niya lagi natin tatandaan. Nung tinawag siya ng Diyos, tinawag siya for the Gentiles, not for the Jews. Our effectiveness is in the place where God has called us. Amen. Kung saan tayo tinawag ng Diyos? Okay. Yes, magkakaroon ng hardship, pero lagi natin tatandaan, seed, time, and harvest. As we seed, may time, then we will reap harvest. Nagtanim siya ng salita ng Diyos. We reap. Sabi doon, ito yung kanyang unang-unang converse doon sa Corinth. Sila yung naging core group ng Corinthian Church. At yung Corinthian Church, during that time, naging influential. Okay? Minsan pala, yung hinahanap natin, kaya hindi natin mahanap, nasa maling lugar lang tayo. O kung sa ngayon, maling relasyon. And, kaya, baka lumaba. Nakuha natin, mga kapatid, naging epektibo tayo pagka naroon tayo sa lugar kung saan tayo tinawag ng Diyos. Gusto natin pagpilitan yung sarili natin. Gusto natin pagpilitan, doon na lang ako sa Pilipinas, mas madali doon. Tapos,
pinapa-stay ka ng Lord dito. Punta na lang ako sa US, mas masarap. Meron na i-stay ka rito. No? Bakit ho? Kasi kung saan ka inilagay ng Panginoon, kung saan ka tinatawag ng Panginoon, doon ka magiging protection. Amen. Amen. Kaya nga po, hindi mo aksidente na nilagay kayo dito ng Panginoon. Yes. May kaparaanan, may pagkilos ang Diyos sa atin. Biro nyo, he just left, tapos pumunta lang siya sa kapitbahay. Tapos yung kapitbahay na yon, no, si Justus, na worshiper of God, naging kasangkapan para yung wini-win niya na taga-sinagogue. Diba nandun siya sa sinagogue, hindi niya mawin si Crispus. Pero nung lumipat na siya, doon niya nawin si Crispus. Nagawa natin? Amen. No? Our effectiveness is in the place where God has placed us. Second, His presence and promises empowers us to persevere. His presence. Sabi ng Lord, one night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Keep on speaking. Do not be silent. Why? For I am with you, His presence. And no one is going to attack and harm you because I have many people in the city. So at the brink of quitting, God intervened with a vision of reassurance. Anak, nilagay kita rito. May assignment ka rito. Keep on. Persevere. Do not be afraid. Bakit sinabing do not be afraid? Alam niyo po, pagka nababasa natin, do not be afraid, kaya sinasabihin niyo, kasi afraid siya. Di ba? Hindi na sasabihin ng Panginoon pag hindi ka afraid. Do not be afraid means, afraid ka, di ba? Do not be afraid. At minsan sa atin siguro natatakot tayo, naihiya tayo, or what. Pero ano sinasabi ng Panginoon? Ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan ng pababayaan. Amen. Saan kita nilagay, kaya kita nilagay dyan, may purpose ka, may plano ako, magtatagumpay ka, not because of you, but because I am with you. I promise to protect you. I promise you na hindi pa tapos ang mission mo rito. I have many people in this city. Amen? Amen. Hindi lang sila Crispus. Marami pa. At nakikita mo natin yan, kaya na-develop yung church sa Corinth. So His presence and promises empowers us to persevere. Panghuli, and then verse 11, so Paul stayed for a year and a half teaching them the Word of God. Sabi doon sa verse 18, Paul stayed in Corinth for some time. No? Lasting impact often requires sustained presence and patience. Yung sustained presence, hindi lang yung parito, but staying. Bakit po? Kasi relationship takes time. Changes and transformation takes time. Planting seed and sowing seed takes time. Harvest will come, pero sometimes, most of the time, it takes time. Amen? So yung lasting impact often requires sustained presence and patience. Doon papasok naman, okay, God is so gracious, no? God is with us. God has promised us, pero na pumapasok naman yung responsibility. Hindi naman sinabi ng Lord, okay may mga ko rito ha, upo ka na lang. Hindi, di ba? Ang sabi ni Lord, keep on. Keep on. So for
1 year and a half, Paul stayed preaching and teaching. Now remember, pagka binasa natin yung sa Acts 20, si Paul, yung preaching and teaching, hindi po yan lingkuhan na katulad ng ganito. Araw-araw, house to house. Ganun yung kanyang ginagawa. No, kaya yung pati hindi pa uso na yung social media, kaya medyo concentrated sa mga tao sa gospel. Kasi wala kasi ang kinukuha ng iba-ibang teaching, no? Wala sa iba. Wala sa iba-ibang vlogger. So Paul stayed for a year and a half. Paul spent time. At minsan, nakakapalo siguro sa iba. Ano ba to? Isang taon pa lang ako. Isang taon lang ako. Hindi pa rin lumalan ng Kristiyano ko. Eh, nag-minute lang kayo. Weekend. Now, remember Paul, highly concentrated siya. Sabi niya, ano sabi niya kay Timothy? Sa 2 Timothy 2, mag-group sila, anuman yung natutunan mo, anuman yung napakinggan mo, ituro mo sa mga reliable men who will teach others also. So, Timothy 2, verse 2. So, nandoon, lagi niya kasama yung team niya, na papakinggan siya, kasama doon na yung paghahanda, na pag-alis niya, sila naman yung magpapastor, magpapatuloy doon sa gawain. Nakuha natin yung template ng New Testament Church, itong second missionary journey ni Apostle Paul. No? Mayroon. No? Lasting impact often requires sustained presence and patience. So, ano takeaways natin dito? Mga kapatid, kung tayo nangihina na, let us always remember, it's always too soon to quit. God can always open new doors. At minsan, yung door na yon, katabi lang ng pintuan, kung saan tayo almost nag-give up. God can always open new doors. Huwag po tayo mapagod. Huwag po natin isara yung puso natin. Huwag po natin sabihin na, wala nang mangyayari. No? It's always too soon to quit. Number 2, our effectiveness flows from obedience to God's leading. Where God leads us, naroon yung ating effectiveness. Kung saan tayo ilagay ng Panginoon? Si Paul, gusto niyang ilagay yung sarili niya among sa mga Hudyo. Pero si God, tinatawag siya sa mga hindi. Diba? So, effectiveness flows from obedience to God's leading. Kung saan man tayo nililid ng Panginoon, kung ano man yung ibinibigay niya sa atin, kung ano man yung iniisip natin, Lord, ito yung experience ko, baka dito ako suited. Ito lang gagawin ko. Pero hindi eh. Kung saan tayo inilalagay ng Panginoon. Minsan yung nilalagay tayo ng Panginoon doon sa unfamiliar place. Now si Paul, unfamiliar sa kanya ang mga hindi. Remember, expert siya sa law. Expert siya sa pagiging Hudyo. He is Jews among the Jews. He is Jew among the Jews. Diba? Hudyo siya sa pinaka-Hudyo. Experto siya doon. Diba? Pero siya naging effective. Naging effective siya among the Gentiles. Bakit? Dahil doon siya nilagay ng Lord. Effectiveness flows from obedience to God's will. Kahit naman sa negosyo, ganun eh. May makikita tayo, di ba? Mga doktor siguro, nagtapos ng doktor, pero iba ang naging work nila o naging negosyo. May mga ganon. Number 3, lasting impact requires sustained presence. Sustained presence. Yung presence of napaka-importante.
Kahit saan. Kahit sa relasyon, di ba? Kahit LDR yan, pero merong constant communication. Di ba? Pero kahit magkasama kayo, di naman kayo nagkakausap. Nakuha natin, lasting impact requires sustained presence. Panghuli, God provides in different ways. Nung nangangailangan si Paul, wala pa sila Timothy, nag-provide ang Lord ng tent making. Na huwag natin i-romanticize yung tent making. It was short. Short po yun. Short po yun. Pagdating na sa chapter 5, dahil naroon na yung support from Macedonian Church, through Timothy and Silas, nag-provide naman ng Lord so that he could concentrate on the ministry ng preaching the gospel. God provides different ways. At minsan, sa panahon na akala mo ay huli na at wala nang mangyayari, doon nakikita natin, nag-o-open ng door. So don't give up. Don't give up. Huwag mo sabihin, ako, huli na, tapos na. Habang buhay ko tayo, marihan yung pangako ng Diyos. Hindi ka iiwan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ang dating ng Diyos, may pangaral na yung salita, na ibahagi na yung kalooban. Piling Panginoon, O Diyos, sa bawat isa sa amin, panghawakan niyo po yung loob namin. Kung may ilan man, Panginoon, na nangihina, gusto mag-quit sa buhay, gusto mag-quit sa relationship, or ano man, Panginoon, we pray, Lord, for your grace, O God, to sustain. I-sustain niyo po ang aming commitment sa iyo. I-lead niyo po, Panginoon, kung saan niyo kami nais i-lead. Amen. Kayo po ang magpakita ng mga bukas na pintuan. Yes, Lord. Kayo po ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa. Amen. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manatiling nakalayo. May ako'y din po tayo. Hindi na po natin ito sa mga tao kung tayo may nakakaranas na kapaguran, sabi ng Panginoon sa Mateo. Come to me, all of you, every day, and I will be bibigyan niya tayo ng pakain. Amen. Si Pablo, nung sumagan siya sa kanyang limitasyon, may sinarang pinto, pero ang Diyos ay nagbubukas ng ibang pinto. Ganun din sa atin. Hindi tayo papabayaan ng Diyos hanggang hindi tayo humihinto sa pagsunod ng Diyos sa Diyos. Amen. Katulad ng isang mahirap, pagdating ng bagyo, mahirap yun. Mahirap. Mag-soar against sa storm. But, the time na na-conquer niya ng storm, hindi niya kailangan igalaw na yung mga kapwa. Kundi mag-glide-glide na lang siya. Ay na yung buhay na. Above the storm. Hindi madali suungin ang storm sa buhay, but the promise of God, He will never leave us nor forsake us. Amen. Just be there. Ikaw lamang, O Diyos, ang nasasamba niyo. Sa'yo lamang magpapahinga ko. Sa'yo blessed. Sama
Ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakatiyo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nag-remind sa amin, Panginoon, na quitting is not an option para huminto sa pagsunod sa iyo, Panginoon. But Lord, dito namin makikita ang iyong biyaya, Panginoon, sa panahon na kami ay nanghihina. Lord, tulungan mo po kami, tulungan mo po ang bawat isa, tulungan mo po ang bawat tao na nakarinig na iyong banal na salita, Panginoon, na ma-rekindle, Lord God, ang pananampalataya, Panginoon. Ma-rekindle, Panginoon, ang urge to serve your holy name, Lord. Ma-rekindle, Panginoon, ang aming katapatan sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa pag-remind na hindi kami dapat mawalan ng pag-asa, O Diyos. Dahil Ikaw ay lagi kasama, Diyos. You said in your word, you have many people in the city. Hindi kami nanging sa Panginoon. Kasama namin ang iyong banal na Espiritu. Kasama namin ang bawat kapatiran, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa pagpapalakas ng bawat isa, Panginoon. Lord, italim mo po sa pinakawag at matabang bahagi ng iyong puso ang iyong salita na aming narinig niyo. Huwag mo po kayo tulutan, Panginoon, na manakaw ito ng kaaway sa amin. Sa aming buhay. Bagos Lord, tulungan mo po kami na may sa buhay namin, Panginoon, upang ma-enjoy namin ang hamon ng buhay, Panginoon. At malantan mo kami na nanampalataya at makapagdalali ito sa ito. Sa'yo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri ko sa bawat dalila sa pangalan ni Jesus. Amen.